Ang malambot na liwanag ng madaling araw ay nagsisimula ng pumasok sa bintana ng nursery habang hinahaplos ko si Eman, ang aking 6 na linggong anak na babae. Ang mga tahimik na sandali sa mga maagang pagpapakain na ito ay naging aking santuwaryo, isang payapang bubble kung saan wala ng iba kundi ang mahinahong paghinga ng aking baby at ang mahinang tunog ng baby monitor. Ako si Vicky at sa edad na 28, akala ko ay natagpuan ko na ang perpektong buhay. Isang mapagmahal na asawa, magandang baby, at isang kinabukasan na puno ng pangako. Ang hindi ko alam ay may iba palang plano ang biyenan kong si Margarita. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa baba, pero hindi ako nag-alala. Si Miguel, ang asawa ko, madalas nakakalimutan ang mga gamit kapag papasok sa maagang shift sa ospital. Ang tunog ng mga yabag sa hagdan ay hindi agad nagbigay ng babala, hanggang sa marinig ko ang katangi-tanging tunog ng takong. Ang mga running shoes ni Miguel ay hindi gumagawa ng ganoong ingay, kaya nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Biglang bumukas ang pinto ng nursery nang may lakas na tumama ito sa dingding. Nagulat si Eman na nagsimulang umiyak. Si Margarita ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang karaniwang perpektong ayos na buhok ay magulo, ang mamahaling silk blouse ay gusot. Pero ang mga mata niya ang talagang nakakatakot, wild, halos feral na may intensity na hindi ko pa nakikita noon. Alam ko na ang totoo, aniya nang may galit, lumapit sa kwarto. Hindi anak ni Miguel ang batang yan. Niyakap ko nang mahigpit si Eman sa dibdib ko, ang aking protective instincts ay sumisigaw. Margarita, hindi ka naman makatwiran. Siyempre anak ni Miguel to. Huwag kang magsinungaling. Tumaas ang boses niya sa sigaw. Nakita ko ang mga messages sa phone mo nang iwan mo ito sa bahay namin noong nakaraang linggo. Lahat ng texts kay David, pagpaplano ng meeting, pag-uusap kung gaano mo siya na-miss. Nanlamig ang dugo ko. Si David ay ang kuya ko na tumutulong sa pagplano ng surprise birthday party ni Miguel. Nasa ibang bansa siya sa military at nagko-coordinate kami ng kanyang leave para sa selebrasyon. Pero hindi ko masabi kay Margarita, yon dahil masisira ang surprise. Margarita, please, sabi ko, sinusubukang pakikalmahan ang boses para kay Eman. Nagmamadali ka sa konklusyon. Hayaan mo akong ipaliwanag. Ipaliwanag? Tumawa siya ng malupit. Ipaliwanag kung paano mo intrap ang anak ko. Kung paano mo ipinapasa ang anak ng iba bilang sa kanya. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay niya. Sumugod siya, ang kanyang manicured hands ay abot kay Eman. Lumayo ako, pinoprotektahan ang anak ko gamit ang katawan ko, pero hinawakan niya ang buhok ko, hinila ng malakas. Lalong lumakas ang iyak ni Eman habang pinipigilan kong hawakan siya habang iniiwasan ng atake ni Margarita. Ibigay mo sa akin, demand niya, ang boses ay umabot sa lagnat. Hindi siya karapat-dapat sa pamilyang to. Tigilan mo, sigaw ko, nagawang makawala at ilagay ang rocking chair sa pagitan namin. Masasaktan mo siya. Pero lampas na sa katwiran si Margarita. Kinuha niya ang framed photo sa dingding, isa kung saan hawak ni Miguel si Eman pagkatapos ipanganak at itinapon sa kin. Umilag ako at nabasag ito sa dingding sa likod ko, nagkalat ang bubog. Sa gitna ng lahat, ang baby monitor ay nakaupo sa dresser. Ang maliit na pulang ilaw ay patuloy na kumikislap, nagre-record ng bawat segundo ng meltdown ni Margarita. Nag-install ako ng video monitor pagkatapos manganak si Eman. Ang bagong nanay sa akin ay gustong bantayan ang bawat hininga niya. Ngayon, ito ay nakakuhanan ng mas masama pa. Tinawagan ko na si Miguel, sabi ni Margarita. Ang boses ay bumaba sa mapanganib na bulong. Papauwi na siya. At kapag nakita niya ang mga messages, kapag nalaman niya kung anong klaseng babae ang napangasawa niya. Sa oras na yon ay nag-vibrate ang phone ko sa dresser. Inagaw ito ni Margarita bago ko maabot. Ang mukha ay nagbago sa triumphant smile habang binabasa ang incoming message. Si David na naman, anya nang may pangaasar. Can't wait to surprise him. He's going to be so happy to see me. Ayan, higit pang ebidensya ng pagtataksil mo. Pinanood ko habang ipinasa niya ang message kay Miguel. Ang mga kamay ay nanginginig sa vindictive glee. Ang hindi niya alam ay ipinadala niya lang ang message ng kuya ko tungkol sa surprise visit sa sarili niyang anak. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan sa labas ay nagpapatigil sa amin pareho. Lumawak ang ngiti ni Margarita, mas malupit.
Si Miguel na yan, oras na para lumabas ang totoo. Mga yabag ang tumunog sa hagdan at biglang pumasok si Miguel sa nursery, nakasuot pa rin ng hospital scrubs. Tiningnan niya ang eksena. Basag na bubog, nanginginig na asawa at umiiyak na anak, ang nanay niya na hawak ang phone ko. "Ma," sabi niya, puno ng kalituhan ng boses. "Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari, Miguel?" Simula ni Margarita, ngayon ay honey sweet ang boses. "May ipapakita ako tungkol sa asawa mo. Bago mo ipakita kahit ano," sabi ko, mas matatag ang boses kaysa sa nararamdaman ko. "Miguel, tingnan mo ang baby monitor." Namutla si Margarita nang mapansin ang blinking red light sa unang pagkakataon. Lumapit si Miguel, ang doktor's instincts ay gumana habang tinitingnan si Eman at ako para sa sugat bago tumingin sa monitor. Nagre-record yan ng lahat. Paliwanag ko, pinapanood ang pagkabasag ng confidence ni Margarita. Tunog at video sa huling 20 minuto. Kinuha ni Miguel ang monitor, ang ekspresyon ay nagdidilim habang binabalik ang footage. Tayo'y tumayo sa tense na katahimikan, nasira lang ng mahinang iyak ni Eman habang pinapanood niya ang pag-atake ng nanay niya sa reverse. Si David ang kuya ko, sabi ko ng mahina. "Papunta siya next week para sa birthday mo. Surprise sana." Mahigpit ang hawak ni Miguel sa monitor habang pinapanood ang pagtapon ng picture frame ng nanay niya. Narinig niya ang accusations, nakita ang paghila sa buhok ko habang hawak ko ang anak natin. Nang tumingin siya, ang mukha ay mask ng controlled galit. "Lumabas ka," sabi niya kay Margarita, malamig na boses. "Miguel, anak, hindi mo naiintindihan." Simula ni Margarita, abot sa braso niya. "Pinoprotektahan lang kita." "Pinoprotektahan?" Inalis niya ang hawak. Sa pamamagitan ng pag-atake sa asawa ko at paglalagay sa panganib ng anak ko sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay namin ng madaling araw. Ginamit ko ang emergency key. Mahinang protesta niya. At ang mga messages ay galing sa kuya niya. Pinutol ni Miguel. Ang bayaw ko, na hindi ko nakita mula sa kasal dahil deployed siya, ang kuya na pupunta para surprise sa birthday ko. Maliban na sinira mo na rin yon. Nanginginig ang perfectly painted lips ni Margarita. Pero sobrang secretive niya, tumatawag sa ibang kwarto, gumagawa ng plano sa likod mo dahil surprise party. Sumabog ako, ang stress ng umaga ay sobra na. Pinaplano namin yan ng mga buwan. Nag-apply si David ng special leave. Ang iba mong anak ay pupunta rin. Nag-book kami sa favorite restaurant mo. Lumambot ang mukha ni Miguel habang tinitingnan ako, saka tumigas ulit ng humarap sa nanay niya. "Ibigay mo ang key mo." "Ano?" "Ang emergency key mo. Ibigay mo ngayon." Nanginginig ang kamay ni Margarita habang binubuksan ang designer purse at kinukuha ang keyring. Tinanggal niya ang susi ng bahay namin at iniabot, pinakawalan ng hindi namin kinuha. "Hindi ito ang unang beses, di ba?" Tanong ni Miguel, tahimik pero matindi ang boses. Ang surprise visits, ang pagtatanong kay Vicky tungkol sa lahat, ang comments tungkol sa itsura ni Eman na hindi kamukha ko. Pinanood ko habang lumilipas ang mga taon ng maliliit na kalupitan sa mukha ng asawa ko. Mga sandali na sinabi ko sa kanya pero idinismiss niya bilang overprotective lang ang nanay. Ngayon, sa video evidence ng tunay niyang ugali na nakaukit sa isip niya, nakikita na niya ang pattern. "Tatawagan ko ang pulis," sabi niya. Kinukuha ang phone. Huwag, completely cracked na ang composed facade ni Margarita. Hindi pwede. Anong isasabi ng tao? Anong mangyayari sa posisyon ng tatay mo sa hospital board? "Dapat mong naisip yon bago mo inatake ang pamilya ko," sagot ni Miguel, nagdidial na. "Vicky, dalhin mo si Eman sa kwarto natin habang inaayos ko to." Habang lumalayo ako, isang huling desperate attempt ni Margarita. Pinaghiwalay kanya sa kin. "Nakikita mo ba kung anong ginagawa niya sa pamilya natin?" Pinutol ang sagot ni Miguel ng 911 operator. Pero narinig ko ng malinaw ang paglalarawan niya ng break-in at assault habang dinadala ko si Eman sa itaas. Sa baby monitor na patuloy pa ring tumatakbo, naririnig ko ang protesta ni Margarita na naging hagulgol habang napagtanto niya ang bigat ng ginawa. 20 minuto pagkatapos, 2 pulis ang kumukuha ng statement sa sala namin. Nakaupo ng matigas si Margarita sa gilid ng sofa, ang dating hysteria ay napalitan ng icy dignity habang sumasagot sa tanong.
Na-download na ang baby monitor footage sa phone ni Miguel bilang ebidensya. Mrs. Santos, sabi ng isang pulis, may option ang iyong manugang na magsampa ng kaso para sa breaking and entering, assault at endangering a minor. Naiintindihan mo ba ang seryosidad nito? Ang perfectly made-up eyes ni Margarita ay lumilipat sa pagitan namin ni Miguel, naghahanap ng simpatiya, pero wala. Nag-aalala lang ako para sa anak ko, sabi niya ng matigas. Nagmadali ako, pero mabuti ang intensyon. Mabuting intensyon. Mapait na tawa ni Miguel. Maaari mong masaktan si Eman. Nasaktan mo si Vicky, lahat dahil hindi mo matiis na wala kang kontrol. Hindi mo matiis na may buhay ako na hindi umiikot sa'yo. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis, sanay sa family disputes, pero siguro hindi sa ganitong intensity. Mrs. Santos, tumayo po kayo. Inaresto na po kayo. Ang mga linggo pagkatapos ng pag-aresto ni Margarita ay blur ng legal meetings at family drama. Ang tatay ni Miguel, isang respected surgeon, ay nabahala sa iskandalo. Palitan niya ang pagmamakaawa na i-drop ang charges at paulit-ulit na paghingi ng paumanhin para sa asawa. Nahati ang mga kapatid ni Miguel. Ang kapatid na babae ay agad na sumuporta pagkatapos makita ang footage. Habang ang kapatid na lalaki ay sinisi ako na nag-orchestrate para magkaroon ng wedge sa pamilya. Pero matatag si Miguel. Maaari niyang masaktan si Eman. Sasabihin niya tuwing may magsusuhestyon na hayaan na lang. Hindi na to tungkol sa family drama. Tungkol ito sa pagprotekta sa anak ko. Ang preliminary hearing ay nakatakda sa Martes ng umaga. Nakaupo ako sa korte, si Eman ay natutulog ng mahimbing sa carrier habang dinala si Margarita. Mas mukhang maliit siya, ang designer clothes ay napalitan ng modest suit, ang imperious bearing ay nabawasan. Pero nang makita niya kami, ang mga mata ay may mapanganib pa ring ningning. Ang prosecution ay nagpapakita ng ebidensya ng premeditated harassment, anunsyo ng prosecutor, pinapalabas ang screenshots ng text messages na ipinadala ni Margarita sa iba't ibang family members sa nakaraang buwan. Mga mensahe na nagdududa sa pagiging anak ni Eman, nagmumungkahi na ako ay unfaithful, nagtanim ng doubt sa karakter ko. Bukod pa rito, dagdag niya, may video evidence mula sa umaga ng assault. Ang baby monitor footage ay nilalaro sa screen ng korte. Ang muling panonood ay nagpaikot sa tiyan ko. Ang wild-eyed accusations ni Margarita, ang karahasan ng actions, ang tunog ng iyak ni Eman. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Miguel sa akin habang binabalikan ang umagang yon. Nang matapos ang footage, sinubukan ng attorney ni Margarita na ipinta ito bilang overreaction ng concerned grandmother sa suspected infidelity. Ang kliyente ko ay kumikilos dahil sa pagmamahal sa anak, argumento niya. Bagamat extreme ang paraan, ang intensyon niya ay sirain ang pamilya ko, putol ni Miguel, tumayo. Pinayagan siya ng judge na magsalita. Hindi yon pagmamahal, kontrol yon. At nang maramdaman niyang nawawala ang kontrol, sinubukan niyang saktan ang mga pinakamamahal ko. Bumagsak ang mukha ni Margarita, tumulo ang luha. Miguel, please, pakiusap niya. Ako ang nanay mo. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Hindi. Matatag na sagot ni Miguel. Lahat ng ginawa mo ay para sa sarili mo at matitigil na yan. Nakinig ang judge sa magkabilang panig bago magdesisyon. Si Margarita ay haharap sa charges ng breaking and entering, assault at reckless endangerment ng minor. Inutusang sumailalim sa psychological evaluation at treatment. Pinakamahalaga, binigyan ng restraining order na nagbabawal sa kanya na lumapit sa akin, kay Eman o sa bahay namin. Habang umaalis sa korte, si David, na dumating para sa leave niya kahit nasira ang surprise, ay yumakap sa balikat ko. Okay ka lang ba, ate? Tumango ako, pinapanood si Margarita na dinala ng attorney niya. Iniisip ko lang si Eman. Paano natin ipapaliwanag to kapag lumaki na siya? Sasabihin natin ang totoo, sabi ni Miguel, hinahaplos ang pisngi ng anak namin. Na minsan, ang mga dapat magmamahal sa atin ng higit ay sila pang makakasakit ng pinakamalala. Pero hindi ibig sabihin nun ay ititigil natin ang pagbuo ng sariling saya. 6 na buwan pagkatapos, lumipat kami sa bagong bahay sa ibang subdivision.
Si Miguel ay tumanggap ng posisyon sa ibang ospital, malayo sa impluensya ng tatay niya. Nag-install kami ng state-of-the-art security system, bagamat pinanatili ko ang baby monitor bilang paalala, hindi ng atake, kundi kung paano nito inilantad ang katotohanan. Si Margarita ay sumailalim sa court-mandated therapy. Na-diagnose siya ng narcissistic personality disorder at unhealthy attachment kay Miguel. Paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng sulat sa pamamagitan ng lawyer na nagpapahayag ng remorse at humihingi ng contact kay Eman. Inilagay namin sa file nang hindi binubuksan. Ang kapatid na babae ni Miguel ay naging regular na bisita, binabawi ang nawalang oras at nagtatayo ng healthy na relasyon bilang tiya at pamangkin kay Eman. Ang kapatid na lalaki niya ay kalaunan ay naunawaan, lalo na nang magbuntis ang asawa niya, at naintindihan ang fierce protectiveness ng pagiging magulang. Noong nakaraang linggo, habang hinahaplos ko si Eman sa tulog sa bagong nursery namin, pumasok si Miguel at niyakap kaming dalawa. Pasensya na, bulong niya. Hindi sa unang beses. Dapat nakita ko agad. Dapat mas naprotektahan kita. Sumandal ako sa kanya, pinapanood ang peaceful na mukha ng anak namin. Nagprotektahan tayo sa isa't isa, sagot ko. At ngayon, pinoprotektahan natin siya. Yan ang ginagawa ng tunay na pamilya. Ang baby monitor ay nakaupo pa rin sa dresser, ang pulang ilaw ay patuloy na kumikislap. Pero ngayon, nagre-record lang ito ng mga tahimik na sandali ng buhay natin. Ang unang hakbang ni Eman, ang tawa niya habang nagbabasa si Miguel ng bedtime stories, ang mga lullaby na inaawit ko sa late-night feedings. Ito ang mga alaala na pinipili nating panatilihin. Ang mga nagpapatunay na ang pamilya ay hindi tungkol sa kontrol o pag-aari, kundi tungkol sa pagmamahal, tiwala at pagprotekta sa kapayapaang pinaglaban natin ng husto. Minsan naiisip ko ang umagang yon, ang desperate na pagtatangka ni Margarita na sirain ang hindi niya makontrol. Pero kapag tiningnan ko ang anak naming lumalaki ng malakas at secure sa kaalamang walang kondisyon ang pagmamahal sa kanya, alam kong tama ang desisyon natin. May mga taong hindi kailanman maiintindihan na ang pagmamahal ay hindi kailangang patunayan o subukan. Kailangan lang ibigay ng malaya, walang kondisyon o inaasahan. At yan ang aral na sulit sa anumang halaga.